Magandang araw pong muli sa ating lahat. Sa pagpapatuloy po ng pinag-aaralan natin ng 10 biblikal na paliwanag na si Jesus ay Diyos, dumako po tayo dito sa pang-apat. At dito po, tinukoy ni Jesus ang kanyang sarili bilang Diyos or Divine. Nung time po ng Feast of Tabernacle, ay na-encounter or nakasalamuha po ng Panginoong Jesus ang mga Pariseo. At that time, makikita po natin paano ba pinakilala ng Panginoong Jesus ang kanyang sarili sa kanila. Dito po mababasa natin sa John chapter 8, starting verse 12. Ang sabi po rito, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman." Sinabi sa kanya ng mga Pariseo, "Ikaw lang ang nagpapatotoo tungkol sa iyong sarili. Walang katotohanan ang ganyang patotoo." Okay po, nung time po nila, meron silang custom or kaugalian na bago paniwala ng isang claim or testimony, kailangan ng dalawang witness. So yung sinasabi po dito ng Panginoong Jesus ay hindi po nila kayang paniwalaan dahil kailangan po meron pang isang magwi-witness or may dalawa pang magwi-witness. At kung babasahin pa po natin yung mga succeeding verse ay binanggit po ng Panginoong Jesus na siya at ang kanyang ama ang nagpapatotoo patungkol sa bagay po na ito. But then, hindi po maintindihan ng mga Pariseo kung sino ba yung ama na tinutukoy ng Panginoong Jesus. So sa verse 19, tinanong nila si Jesus, ang sabi nilang ganun, "Nasaan ang iyong ama?" Hindi nila alam na ang Diyos Ama ang binabanggit ni Jesus dito. So, talon po tayo sa verse 24. Dito po makikita natin paano ba pinakilala ni Jesus ang kanyang sarili. Sabi dito, "Sinabi ko sa inyong, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako nga. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan." "Sino ka nga bang talaga?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo noong simula pa lamang kung sino ako." So binanggit po dito ng Panginoong Jesus, mga katagang, ako nga. At ito po ay inulit pa niya sa verse 28. Ang sabi, "Kaya't sinabi ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako nga. Wala akong ginagawa batay sa sarili kong kapangyarihan. Ang pinapasabi lamang ng Ama ang siya kong sinasabi. At kasama ko ang nagsugo sa akin at di niya ako iniiwan sapagat lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa kanya." Okay po, so binanggit po ng Panginoong Jesus ang sabi niya dito, ako nga, na malinaw po na tinutukoy ng Diyos ang sarili niya na I am Yahweh. O tinutukoy niya po ang sarili niya na siya ang Diyos. At ang mga kataga po na ito na I am or ako nga ay una po nating mababasa dito po sa Exodus chapter 3 verse 14. Ito ay unang na-revealed kay Moises nung nagpakilala ang Diyos sa kanya. So, balikan po natin dito sa Old Testament. Exodus chapter 3, simulan natin po sa verse 13. Sinabi ni Moises, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin?" Sinabi ng Diyos, "Ako'y si ako nga. Sabihin mong, sinugo ka ni ako nga, ni Yahweh, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ng Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman." Amen. So dito po binanggit ni Yahweh at from the Hebrew name, yung original na YHWH, yan, at hanggang sa naging later part, naging Yahweh po, na ano po ba ang pinaka ibig sabihin ng Yahweh?
Nakapaloob po dito sa pangalang Yahweh na ang pangako ng buhay na presensya ng Diyos ay sasama sa kanyang bayan araw-araw. Ibig sabihin, nung sinabi ni Yahweh kay Moises na I am o ako'y ako nga, na merong kalakip na pangako na sasamahan niya ang bayang pinili niya. At another sense po ng patungkol ng ako'y ako nga ay tinutukoy nito na hangad kong ako'y makilala bilang Diyos na naririto at gumagawa. So, kung ginamit po yan ni Yahweh bilang pangalan niya at mismong si Jesus Christ nung time na nakausap niya po yung mga Pariseyo ay same din ng ginamit niya bilang pagpapakilala niya sa sarili niya. Balikan natin yung John chapter 8. Ano yung naging thinking sa kanya po ng mga Pariseyo? So, dito po sa John chapter 8, starting verse 48. Yan, hanggang 59 po. Yan, basahin po natin. Sinabi ng mga Hudyo kay Jesus, hindi ba tama ang sinabi namin ikaw ay Samaritano at sinasapian ng demonyo? Sumagot si Jesus, hindi ako sinasapian ng demonyo. Pinaparangalan ko ang aking ama, ngunit ako'y nilalapastangan ninyo. Hindi ako naghahangad na ako'y parangalan. May isang nagsisikap na ako'y parangalan at siya ang hahatol. Pakatandaan ninyo, ang tumutupad ng aking salita ay hindi mamamatay kailanman. So dito po, bakit ganun na lang po na inisip ng mga Pariseyo o ng mga taong ito na si Jesus ay nasasapian? Dahil alam po nila na yung katagang ako'y ako nga ay nagmula sa kanilang Diyos na nung time na sinabi ito kay Moises. So hindi po matanggap ng mga Pariseyo na ito na nilelevel o sinasabi ni Jesus na siya ay Diyos, na ginagamit niya ang pangalang ito na ako'y ako nga para sa kanyang sarili. At kaya naman nagtanong sila, mas magaling ka pa ba kay Abraham? So dito po talon tayo dito sa may verse 56. Same chapter pa rin po, John 8. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang malaman niyang makita niya ang araw ng aking pagdakting. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito ay sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taong gulang. Paano mo masasabing nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako ay ako na. Nagsidampot sila ng bato upang siya'y batuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Okay po. So, ano po ba yung binabanggit dito ng Panginoong Jesus? Na siya ay higit pa kay Abraham. Na siya ay nauna pa kay Abraham. Pero imaginein po natin yung scenario. That time, nung nandito po ang Panginoong Jesus sa lupa, siya po yung nag-ministry, siya po ay 33 years old noong mga panahon na yun. At yung thinking po ng mga Hudyo na ito, na paanong nangyari na nauna pa siya kay Abraham o nakita siya na Abraham, gayong bata pa siya. Ang sabi nga nila dito, wala ka pang 50 anyos, paanong nangyari na nakita mo o nakita ka ni Abraham? So ano pong tinutukoy dito? Sabi niya nga po dito, ako'y ako na binigyang diin po muli ng Panginoong Jesus kung sino siya, na ako'y ako na or I am. Although ito po ay nasa present tense or di ba yung I am, pag tinanong ka ng pangalan mo, sasabihin mo I am Giselle, hindi mo sasabing I was, natapos na. Pero yung I am na binabanggit po ng Panginoong Jesus o ako'y ako nga, hindi lamang po ito tumutukoy sa present form, kundi ito po ay tumutukoy sa nakaraan. At si Jesus, muli niya pong binigyan diin na siya noon ay nabuhay na sa simula pa lamang, nandoon na siya. Yung I am na yun, yung walang hanggang nakaraan, walang hanggang ngayon at magpakailanman. Kung babasahin po natin dito sa awit 90, verse 2, sabi po rito,
Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan, ikaw noon ay Diyos na, pagkat ikay walang hanggan. So, yung I am po na binabanggit dito ay nagpapatunay na, kagaya po ng binasa natin dito sa awit 90, na hindi pa nalikha ang lahat, na wala pa ang mundo, ang bundok, naroon na siya. At siya ay Diyos noon, ngayon, at magpakailanman at walang hanggan. Na nung sinasabi po ng Panginoong Hesus na ako'y ako nga o I am, ipinapakilala niya ang sarili niya na before the creation of time, nandito na siya. At kasama niya ang Diyos Ama. So, binibigyan din ito yung John 1:1 na in the beginning. So, kung si Jesus po ay tao lamang, paanong nag-exist siya before the time? At ito po yung I am na to, o yung ako'y ako nga, ang tinutukoy nito ay patuloy na naroroon na siya, na hindi siya nakabase sa oras o hindi siya nakakulong. May mga tao po sasabihin nila, kailan ba nalikha ang Diyos? Kailan ba nagsimula ang Diyos? Pero ang Diyos, hindi siya bounded ng time. Na kung titingnan natin, kumbaga sa mathematics, merong 0 dito sa gitna, meron ditong numbers papuntang positive, meron naman dito papuntang negative. Kung iaalin tulad natin, ang Panginoon dito sa nakaraan, walang hanggan, naroon na siya. At ngayon, sa present natin, nandito siya magpakailanman. So, hindi siya nakakulong sa oras. Kaya nga, kung si Jesus ay tao lang, paano nangyari na hindi siya nakakulong sa oras at paano niya masasabing I am kung tao lang siya? At ito po, sasabihin ng iba, hindi naman kinlaim ni Jesus na Diyos siya Malinaw po na tinukoy niya ang sarili niya na siya ay Diyos nung sinabi niya, ako'y ako nga. Tingnan niyo po dahilan dun sa statement niya na yun, ano ang naging reaction po ng mga Hudyo? Dito po sa verse 59, ang sabi, nagsidampot sila ng bato upang siya'y batuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Bakit siya babatuhin ng mga Hudyo? Kasi po, meron silang kautusan na kapag ikaw ay nag-commit ng kasalanan, blasphemy, na ang ibig sabihin ay inaari mo ang pagiging Diyos or kinukuha mo ang pagiging Diyos or pinapantay mo ang sarili mo bilang Diyos. At nung sinabi po ni Jesus na ako'y ako nga or I am, narito na ako noon, ngayon at magpakailanman, ako ay walang hanggan. Hindi nila matanggap na kiniklaim ni Jesus ang sarili niya bilang Diyos. Kaya naman, ang tingin ng mga Hudyo, nagko-commit siya ng kasalanan, blasphemy, at yun yung dahilan kung bakit babatuhin na nila si Jesus. So, napakalinaw po na mismo si Jesus, siya mismo, binanggit niya o tinukoy niya ang sarili niya na Diyos. So, sino po ba tayong mga tao para pabulaanan na tao lang siya, na hindi siya Diyos? Kung siya na nga mismo, dinetermine niya o binanggit niya ng malinaw na ako'y ako nga, na siya ay Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Amen? So, yun po. Nawa po ay mas marami na tayong natutunan po at nakatulong po ito sa inyo. Salamat po sa inyong pakikinig at God bless po sa bawat isa.